Tigil nyo na yan. Ano na lang tayo, focus tayo sa mga issues ng gobyerno. Habang inaaway kayo dyan, putang ina nyo, kita nyo nangyayari dito sa Pilipinas, puro katarantaduan na. Oo, paano dinadivert nyo na naman yung masyado kasi kayong bida-bida, no? Gusto nyo kayo lang lagi ang pinapanood ng tao at pinakikinggan ng tao. Tigil nyo na yan. Focus tayo sa issue ng bayan, no? Kita ninyo sa pagiging divisive nyo at sa pagiging divided nyo. Ngayon, mayroon na naman silang bagong sinubukan. May bago na naman silang sinubukang kahayupan. Utang ina niyan. Wala nang pag-asa talaga itong bayan natin. Hype na yan. Simulan natin mga bossing dito sa sa issue na ito, mga boss. Naku po, Diyos ko po. Talaga naman, nakakadiri ang mga nangyayari ngayon dito sa ating bayang Pilipinas. Ay, grabing kagarapal neto ni Garcia. Hayop na yan talaga, kumakatipay yung mata ko. Kasi meron akong allergy. Grabing kagarapalan neto ni Chairman Garcia talaga, putang ina, ibang klase. So, solid sa kasamaan itong mamang ito. Ilang araw lang to ilang araw lang matapos yung ilang araw lang na matapos yung yung kay Respicio. Ilang araw lang na matapos yung pagsasalita ni VP Sara. Na dinaya tayo ay naniniwala na ang mga nanalo yung kandidato natin. Ilang araw lang matapos siya. Putang ina, ito na. Simulan natin dito sa dito sa Duterte Youth Party List. Alam nyo, ang Duterte Youth Party List po ay binoto ng 2 milyon, 2.3 milyon na mga Pilipino. Ang boto po ng Pilipino ay lintik po ang kapangyarihan ng boto ng mga Pilipino. Yung boses ng mga Pilipino, yan po ang boses ng demokrasya. Yung pong boto ng mga Pilipino, yan po ang boto ng demokrasya, mga bossing. So bakit ko ito pinagtutuunan ng pansin? It's because nakakalungkot isipin na sa kabila ng pagkakaroon natin ng pinakawalang kwentang presidente sa balat ng Pilipinas, nagkaroon pa tayo ng pinakabasurang COMELEC. Grabe to mga bossing. Imagine, itong Duterte Youth Party List, 2.3 million na mga Pilipino ang bumoto rito. 3 seat ito. 3. Grabe ito, 3. And nakaupo na to ng dalawang term na po ito na nakaupo. At sa pangatlong term, sa sobrang galit ng mga Pilipino sa mga makakaliwa, sa sobrang galit ng mga botanteng Pilipino sa mga komunista, inilaglag nila yung mga komunista at lahat sila halos bumoto. Itong Duterte Youth Party List, hindi ito nagkakaroon ng ganito karaming boto. Ngayon lang. Dahil nga ang mga tao gigil na gigil. Gusto ng mga tao talaga na makabawi sa gobyerno at makapag-upo dyan sa Congress ng mga congressman na magtatanggol talaga sa mga Pilipino. Magiging boses talaga ng mga Pilipino, hindi magiging boses ng mga relos. Na mga mamahaling relos at mga nila. So itong sila Cardema, 2 termino na nakaupo, nireklamo ng isang ano ba nagreklamo dito? Kabataan ba? Yung kabataan na party list na yan. Nireklamo ito. Punyetas na yan. Ito nga kabataan na to, di ba meron pa nga silang kaso ng rape? Mga manyakol tao dyan. Di ba meron silang isang mataas ang posisyon dyan na nanggagahasa ng mga kabataan dyan. So bakit pinakinggan ng COMELEC yung reklamo netong mga kabataan na ito, samantalang itong Duterte Youth Party List binoto ng 2 milyong Pilipino sa buong Pilipinas ay kinancelled yung kanilang party list. So
Noong una, ninano muna sila. Tawag dito, pinospone muna yung kanilang, yung kanilang pag-upo with all the temporary restraining order sa Supreme Court na kanilang at yung kanilang pagpoprotesta. Dahil, bakit mo kami hindi papaupuin? Dahil lang sa kaso na yan. Kung talagang legit yung kaso na yan, dapat hindi kami nakaupo ng 2 termino. So, paano kung kailan kami binoto ng napakaraming mga Pilipino, 3 sa 3 seat sana yan, sa kanyo kami hindi papaupuin. Tsaka, malaking sampal ito sa mga uniformado natin, mga bossing ha. Kasi, ang mga nito, party list, representative nitong Duterte Youth. Hindi naman ito si Cardema. Siya lang ang secretary. Siya lang ang, kumbaga siya lang ang nangangasiwa. Pero, ang mga uupo, supposedly, 3 uupo, ay mga kadete. Galing sa PMA, galing sa PNPA, mga uniformado. So, ipaglalaban sana netong mga kabataan na ito, na mga bagong graduate, na mga kadete, ipaglalaban sana nila yung kapakanan ng mga kabataan na hindi ma-recruit ng mga kawatan, ng mga demonyo, na mga komunista na CPP, NPA. Talagang yun ang target nila at ibubuhos nga daw nila ang lahat ng kanilang pondo para mapigilan na mapunta sa kasamaan yung ating mga kabataan. Tapos, eto, nag-desisyon yung COMELEC na yung party list nila, yung registration ay cancelin. Di ba? So sino na ba nagpapatakbo ng COMELEC natin? Yung mga komunista na, yung mga rebelde, yung mga demonyo, yun na ba nagpapatakbo talaga sa natin? Sa COMELEC? Sana man lang kinonsider ninyo yung boses ng taong bayan. Imagine, 2 million, parang ang sinasabi ninyo, putang ina nyo talaga. Parang sinasabi nyo, Garcia, na mas malakas ang kapangyarihan nyo kaysa doon sa will ng mga tao sa pagboto. Mas malakas ang inyong pangbubuli. Mas malakas ang inyong kakapalan ng muka kaysa sa pagboto ng mga Pilipino. That's 2.3 million. So, kaya nyo na ba, lahat ba ng kandidato ay kayang-kaya nyo na lang babuyin? Dito, sobrang seryoso talaga nito. Kasi, meron pa, kamakailan, bigla nilang dinilit yung mga files na naayon daw sa batas. Imaginein mo, napakaraming mga protesta, napakaraming mga irregularities. Ito yung election na mas sinasabi nila na sobrang successful, pero putang ina nyo, 17 million yung hindi nabilang na boto sa pagkasenador. Tapos sasabihin nyo, ito yung pinaka na naging successful itong election na to. Nagre-request pa nga ng manual count. At may mga may mga protesta pa nga yung ibang mga kandidato patungkol sa naging resulta ng boto. Kasi itong pagboto sa Duterte Youth at yung pagtanggal nila, it's an indication na talagang kinokontrol neto ni Garcia ang mga resulta ng eleksyon nating. Hayop siya. Buisit talaga. Kaya dapat ito itong si Garcia, hindi lang to dapat ma-disbar. Dapat talaga ma-lifestyle check ito. Kaya nga ako nananawagan ako diyan kay Senator kay Senator Marcoleta, kasi siya ang kauna-unahan na nagsabi na meron daw mga offshore accounts ito sa ibang bansa. At meron pang bagong sa kanya, meron pang bagong ibinibintang sa kanya. Kakasampa lang kahapon sa Supreme Court na nanghihingi daw ito si Garcia ng 300 million. Di umano nanghihingi daw siya ng 300 million para manalo ka sa eleksyon. Sobrang garapal nun, mga bossing. Alam ninyo, nakarating sa atin yan, yung balita na yan. Noon daw si Labanat Bay at si Mokay unang tumakbo ng pagka party list. Inalok na rin daw sila ng COMELEC, some COMELEC official about that, ng pera. Meron pa tayong isang narinig nito lang
na 400 million naman. Tapos ito 300 million. Imagine, ang sobrang kahayupan ang ginagawa ninyo para lang mailagay ninyo, may isa katuparan yung mga kahayupan ninyo. Diba? I mean, 300 million. Sana hindi lang matanggal sa sa grabe yun, mga bossing sa totoo lang yung 300 million na nire-request, inihiling para manalo ka sa eleksyon, and then may narinig pa tayo nitong nakaraan na 400 yung hinihingi para makapasok ka sa party list. Ganun din. Alam nyo, pagka ganyan ng ganyan, wala na talagang pag-asa bayang Pilipinas, mga bossing. Wala na. Kapag ganito ng ganito, imaginein mo, ang mga tao, every 3 years na lang tayo merong eleksyon. Paparating na naman yung eleksyon ng barangay. Paparating na naman yung eleksyon ng 2028. And ngayon pa lang, nag-iisip na tayo kung sino. Ngayon pa lang, puposisyon na sila. Ngayon pa lang, nag-iisip na tayo kung sino ang karapat-dapat. Naglilista tayo, gigising tayo ng maaga, ang tagal nating aantayin, pakikinggan natin lahat ng plataforma nila, tapos mag-aaral tayo, and then anong mangyayari after? Ganun din. Ang mangyayari, putang ina, sila lang din ang masusunod. Sila lang ang may kapangyarihan na ilagay yung gusto nilang ilagay. O matapos itong pagsasalita ni VP Sara, si Cardema, yung kanyang party list canceled. Sino ipapalit dyan? Mga komunista na naman. Tapos eto naman eto namang Comelec na naman, nagbura na naman sila ng mga images ng mga balota. Hindi ba meron pang 6 million na balota na ina-account natin, nasaan na yun, nasira ba yun? Talaga bang sinira yun? Kasi hindi naman nila pinakita. Kung sinira, sinabi lang nila na sinira. Pero hindi nila talaga pinakita sa atin kung sinira. O paano kung yung mga balota na yun, yung 6 na milyon na yun na ipinrint, nagamit nitong halalan na ito? Aside from that, paano tayo ngayon? Mga protesta? Paano kapag pumanig yung Supreme Court sa mga protesta na hinaain, yung mga temporary restraining order, mga certiorari, yung mga isinampang kaso sa Supreme Court patungkol sa halalan? Paano na? Pinagbubura na yung mga files, yung eksaktong image ng mga balota na pinrin. Grabe yan. Sobrang kademonyohan yan, sir. Sobrang kademonyohan nito. Hindi ito gagawin ng isang matinong tao. Gagawin ito ng Satanas. Gagawin ito ng isang tao na talagang matindi ang pandurugas na ginawa. Ano na naman yung nangyari? Ito lang. Ngayon lang, mga bossing. Kagabi, breaking news. Itong tao ni Yorme na si Luis Joey Chua Uy ay nanalo diyan sa District 6 ng Maynila. Ang kalaban niya diyan si Benny Abante. Mantakin mo, isang gabi lang dumaan, idineklara ng Comelec na nanalo si Abante at si Luis Joey Chua Uy ay disqualified idi umano. Tingnan natin kung ano yung nakasulat dyan sa aking nasa likuran, ha? Ang nakasulat dyan sa aking nasa likuran ay Order of Suspension of Proclamation. Ayan, member daw siya ng Sangguni... hindi pala si Sia yan. Teka, asan na ba yun? Respondent is considered a non-candidate and his COC is void ab initio. Proclamation of respondent is annulled. Benny Abante is declared as the duly elected member ng House of Representatives. Dahil lang sa anong nangyari rito, sa yung kanyang COC daw ay mali. Ang ina niyan, hindi ba? I mean, sasabi ko nga sa inyo, ang dami, mas madami na mga nakaupo ngayon sa gobyerno ang may mas matitinding kaso, pero nakaupo si Erwin Tulfo, ha? Si
si Erwin Tulfo nandaya ng kanyang citizenship. So kahit na hindi niya pangalan yung citizenship niya sa Amerika, nandaya pa din siya. Hindi nga hindi nga yan na-approve bilang DSWD secretary dahil questionable yung kanyang pagkatao. Dinugas niya yung kanyang pagkatao sa Amerika. Siya ay isang Amerikano. At kamakailan nga lang kaya nga siya nabisto dahil nire-renew niya pa yung kanyang citizenship. Habang tumatakbo siya bilang isang Erwin Tulfo dito sa Pilipinas, nagre-renew siya ng kanyang citizenship sa Amerika. Imagine. Tapos, may nagsampa ng disqualification case sa kanya, hindi dinisqualify nitong putang inang Comelec na ito. Pinaupo pa, yan si Erwin Tulfo. O isa pa, ACT Teachers Party List nominee na si Franz Castro, convicted child abuser. Convicted child abuser. Di ba? Putang ina niyan, nakaupo pa, tapos nakakapagpetisyon pa. Nakakapaggisa pa ng mga tao dyan sa Kongreso. Saan ka naman? Di ba? Sobrang garapal na to, Chairman Garcia. Saan ka kumukuha ng hiya, ng kapal ng muka? O ang hiya, hindi na ba nananalaytay sa balat mo? Kaya grabe tong ginagawa mo para sa demokrasya ng Pilipinas. Pinaglalaruan ninyo eh. Kaya sana nangihikayat ako na marami pa na mga kandidato, marami pa ng mga Pilipino ang magreklamo dito sa hayop na ito. Sobrang kapal ng mukha mo. Imaginein mo itong si Garcia, ito ay abogado ni Bongbong Marcos doon sa kanyang yung kanyang protesta noong 2016. Abogado niya to sa kanyang protesta at ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para mapatunayan sa Presidential Electoral Tribunal, PET, na maipatunayan na may pandaraya noong nakaraang eleksyon. So with all the proof na may pandaraya, hindi sila pinakinggan. Tapos biglang noong nanalo si BBM, nung biglang nanalo si BBM, pucha, yun na. Hindi ba, hindi naman siya itinalaga ni Bongbong. Ang alam ko, ang nagtalaga sa kanya, diyan si Pangulong Duterte yata eh. Kasi umupo yan siya, mag-i-eleksyon ng 2022. Anong ginawa niya? Siguro, yung nakita niyang mga kabulastugan noon, ginawa nila. Kasi nga naman, hindi sila pwedeng sitahin. Yan na yung ginamit namin na prueba nun. Hindi nyo nga pinakinggan eh. Tapos ngayon, yan din ang gagamitin nyo na prueba sa amin. Kasi makikita mo, nagulat talaga ako. Nanalo si Bongbong ng ganung kalaki. Sobra-sobra, overwhelming yung kanyang boto. Although, nanalo din naman ng mas malaki pang boto si VP Sara. Pero yun na nga yung sinasabi natin na supposedly, ikaw ay nagpoprotesta noon. So, dapat lahat ng mga nagpoprotesta ngayon, pinakikinggan mo. Kasi naging experience mo or na-experience mo na ikaw ay nagsusumbong pero hindi ka pinakikinggan. So, bakit ngayon ginagawa mo? Meron sila Respicio. Merong si Respicio na mga sinasabi tungkol sa eleksyon. Anong sabi nito ni Garcia sa kanyang nung huling tinanong siya doon? Ang hirap kasi sa social media niya ino-open yung mga issues. Pag sinagot mo kasi haba lang, sasagot din siya, sasagutin mo ulit, sasagot din siya. So mas maganda wag mo na lang sagutin. Hindi pwede yun, sir. Dapat lahat ng mga issues sinasagot mo. Dapat lahat ng mga problema sinusolusyonan mo. Dapat lahat ng mga hinaing tinitingnan mo. Ikaw ang commissioner dyan eh. Kaya nga dapat talagang mayroon ding magsampa ng impeachment dito kay Garcia kasi kailangan matanggal ito. Itong darating na magkakaroon ng eleksyon ng barangay tsaka ng 2028, kailangan hindi na ito ang natin. Kailangan hindi na ito ang commissioner natin dahil kung ito ang commissioner natin as early as now, ganito na yung pinakikita niya. What more pagdating ng 2028, presidential election yan, buhay ng Pilipinas at ng mga Pilipino ang nakasalalay diyan, mga bossing.
Kaya dapat hindi natin tinutulugan yan. Importante ito. Itong pagkapanalo ni Benny Abante, sa totoo lang, may post si MJ Kiambao na noong nasa Congress daw siya nung huling hearing, nabanggit daw yata ito ni Abante. Hindi daw niya masyadong sineryoso, pero nabanggit na nga daw ni Abante na uupo siya. O kita mo, nagkatotoo. Paano nangyari yan? I-post si MJ Kiambao, basahin niyo. Na nagulat daw siya nung nakita niya itong nangyari ngayon. Naalala niya, sinabi sa kanya noong mismo. Sinabi sa kanya mismo, di umano ni Benny Abante, yung na siya daw ay uupo. Paano uupo? Natalo ka. O tapos na laman nila ganito. Hindi ba? Takin mo dahil lang sa mali sa kanyang dahil lang sa mali sa kanyang COC, kung totoo man yan. Yung boses ng 6th District, putang ina, dinisregard ng COMELEC. At ipinanalo nila yung hindi binoto. Saan ka naman? Yung ibinoto ng tao, putang ina, hindi nila pinaupo. Tapos yung hindi binoto, yun ang inuupo nila. Sagad sa kagarapalan itong si Garcia. Akala mo ang bait-bait. Akala mo ang ayos-ayos magsalita. Pag nagpapaliwanag to, ang dami-dami niyang sinasabi para malito ka. Para magmukhang matalino at mukhang credible siya. Pero iba yung kanyang mga sinasabi sa ginagawa niya. Katulad na lang nung nakaraang eleksyon. Anong sabi niya? Nung wala pang eleksyon, ang sabi niya, sabay-sabay na mag-i-issue. Sabay-sabay na magbabato ng information itong mga makina mula transparency server papunta sa mga servers ng media, ng ganito, ng ganyan. Sabay-sabay. O, ganon. Hindi pwedeng may delay. Kailangan sabay-sabay, mabilis. Ganito, ganyan, ganito, ganyan. O, eto na. Election na. Putsang ina, 1 oras kalahati na nakalipas, hindi pa nagbabato ng impormasyon. Tapos biglang sasabihin niya, hindi kasi nililinis muna. Para pagbato, malinis na. Anak ng tinapay yan. So iba sinasabi niya bago mag-eleksyon, putang na hindi pa nga siya nasisingil tungkol doon. Wala bang magsasampa ng kaso dito sa hayop na ito? Sobra sinungaling nito. Gamitin ninyo yung mga TV interviews niya dahil ang dami nitong ipinangako, ang dami nitong dinemo na hindi nangyari nung actual na eleksyon. Kaya dapat talaga ulitin natin yung eleksyon na yan eh. Kahit gumastos ang Pilipinas. Putangin na yan, kahit gumastos ang Pilipinas. Total naman, ninanakaw nyo lang naman yung pera ng bayang Pilipinas. Mano ba naman yung magka-eleksyon tayo ulit para magkaalaman? Putangin na. Imposible na matalo itong mga kandidato ng Duterte. Nakita nyo naman, yung Duterte youth nga nag-number 2, si Bongo nag-number 1, si Bato number 2. Tapos yung mga kasamaan nila natalo. Ay nang yan. Dapat talaga mag-conduct ng investigation mag-conduct ng investigasyon itong Senado, lalong-lalo na ito si Marcoleta. Lalo na sinabi ni Marcoleta na napakarami daw pera nitong hayop na ito sa ibang bansa. Oo, na tila mo according to Marcoleta, parang doon sa report ni Marcoleta noon, pinagkakakitaan talaga nito yung kanyang posisyon dyan sa COMELEC. Tingnan niyo maigi. Oo, Chairman Garcia, ang dami naman kasi, sobra-sobra naman to. Ang dami mo naman kapalpakan na ginawa sa loob lamang ng ilang buwan. Hayop naman, walang kapatawaran to. Dapat talaga yung mga ganito sinusunog ng buhay. Dahil sobra-sobra pag yurak ito sa ating demokrasya. Napaka-importante ng ating boto. Hindi nga natin pinagbili, putang ina niyan. Kung alam ko lang, di sana pinakinabangan kong dadayain nyo lang pala yung aking boto. Di sana, puta, ibinenta ko na. Hayop ka talaga. Ganon din pala. Mantakin mo Kaming mga vlogger, panay ang sabi namin, parang awan nyo na, wag nyo nang ibenta yung mga boto ninyo. Bumoto kayo ng tama. Galit na galit mga Pilipino. Tangina, hindi nagbenta ng boto. Anak ng tinapay, tapos dinugas nyo lang. Hayop ka. Wala kang puwang sa Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang
di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.